Breaking news, Donald Trump nagbigay ng 2 buwang ultimatum para sa nuclear program ng Iran at kung hindi umano ito makikipagkasundo sa US at papasok ito sa usaping pangmilitar ay magiging napakateribling pangyayari umano ito para sa Iran. Isang matinding babala mula sa administrasyong Trump na nagpapahiwatig na maaaring magkaroon ng direktang konfrontasyon sa pagitan ng US at Iran kung hindi papayag ang Iran sa nais ni Trump na tigilan na ng Iran ang paglikha ng nuclear weapons at pagsuporta sa mga proxies nito gaya ng Houthi sa Yemen na nagdudulot ng mas malawak na kaguluhan sa mundo. Ang ultimatum ni Donald Trump para sa Iran ay ipinadala noong March 5, 2025 kaya't maaari ngayong Mayo 5 na ang hangganan ng ultimatum ni Trump laban sa Iran. Pero ano nga kaya ang mga posibleng mangyari sa panahong ito kung patuloy na magmamatigas ang Iran laban sa administrasyong Trump sa panahong ito? Ayon sa ulat ng Iran Primer, ang mga sanctions ng administrasyong Trump mula 2018 hanggang 2021 sa Iran ay umabot na ng 1,500 na kinabibilangan ng mga kumpanya sa Iran, dayuhang kumpanya at mga individual. Kaya't sa madaling salita ay maraming assets ng mga ito ang na-freeze ng gobyerno ng US. Gayunpaman makalipas ang halos 4 na taon ay maraming kumpanya ang muling sumibol sa bansang ito kung kaya't muli na namang umaarangkada ang mga sanctions ni Trump laban sa mga kumpanya mula sa Iran, kabilang na ang mga individual na nakikipagkalakalan sa kanila gaya ng CEO ng isang oil refinery mula sa China, kabilang na ang mga barkong pangalakal na may kaugnayan umano sa Houthi rebel. At sa pamamagitan nga ng mga hakbang na ito ni Donald Trump, ang mga kinatawan ng kumpanya at mga sumusuporta dito ay papatawan rin ng sanctions ng administrasyong ito na mga angahulugang hindi na nila magagamit ang mga perang dolyar sa kanilang mga bank accounts na may kaugnayan sa Amerika at hindi na rin sila makapupunta sa US at mapapakinabangan kung may mga pag-aari man sila sa bansang ito, kung saan ang mga CEO ay karaniwang may mga dolyar sa bangko at kung minsan ay may pag-aari o malalaking investment o partners sa lupain ng mga Amerikano. Kaya't napakalaking dagok ang sanctions mula sa Amerika para sa mga nagnenegosyo saan mang parte ng mundo. Kaya naman galit na ang China sa administrasyong ito dahil napakaraming negosyante na mula sa China ang nadadamay sa trade war na inilulunsad ng kasalukuyang Pangulo. Sa katunayan ay napakarami ng kumpanya sa China ang hindi nakapagpapasahod sa mga trabahante nila na lumilikha ng mga protesta sa iba't ibang panig ng China. Gaya na lamang ng mga nasa videong ito na nagtrabaho umano ng 6.5 buwan, subalit pang 2 buwan na sahod lamang ang natanggap ng mga ito. Habang ang video naman na ito ay 7 buwan na umanong hindi pinasasahuran ng nasabing kumpanya. Habang ang mga riders naman na ito ay inuutusang mag-deliver ng mga orders sa iba't ibang address at babayaran lamang ito bilang single delivery. Malinaw na indikasyon kung gaano kalaki ang pangangailangan ng mga negosyante sa bansang ito dahil kung hindi sila makapagpasahod ay nagdaragdag naman sila ng trabaho nang walang dagdag na sweldo at kahit pa ang mga investors na ito ay nais na lamang ding mabawi ang kanilang mga pera dahil sa sunod-sunod na pagkalugi ng mga negosyo sa China. Samantala kung gaganti naman ng sanctions ang China ay magdudulot lamang ito ng galit ng mga dayuhang negosyante sa kanila at matatakot na makontrol ng China ang kanilang mga pera dahil kung patuloy silang magnenegosyo sa China ay perang yuan ang kakailanganin nila. Subalit malinaw na maliit na bahagi lamang nito ang tinataglay na ari-arian ng mga dayuhang nagnenegosyo. Dahil normal sa mga dayuhang nagnenegosyo na palaging dolyar ang itinatabi nila sa kanilang mga bangko, kaya't kahit isanksyon sila ng China ay malaya pa silang makapagnenegosyo sa napakaraming bansa sa mundo at hindi maaapektuhan ang malalaking asset ng mga ito dahil maliit lamang ang nasasakop ng perang yuan sa mga nagnenegosyo kumpara sa dolyar ng mga Amerikano. Kaya't ang perang dolyar lamang bukod tangi sa lahat, kasunod ang perang euro ng European Union ang may malakas na impluensya sa mga sanctions sa buong mundo. Kaya't walang panama ang sanctions ng China sa sanctions ng Europa at mga Amerikano. Samantala pagdating naman sa tariff war ni Trump laban sa China, bagamat nakapagdulot ito ng paglakas sa exports ng China mula sa ibang mga bansa, ito ay nagdulot naman ng pagbagsak ng presyo ng kanilang mga produkto
kung kaya't maraming kumpanya ngayon sa China ang hindi nakapagpapasahod ng mga trabahante nito at nagdaragdag ng trabahong walang dagdag na sweldo. Ang epekto kasi ng tariff war ni Trump laban sa China ay ang paghina ng export ng China para sa US at sa ganitong paraan ay naiimbak ang mas maraming produkto ng China sa bansa nila kaya't nagiging sobra-sobra ito para sa demand ng iba at kung mas marami ang supply at mas kakaunti ang demand ay babagsak ang halaga nito. Kaya't bagamat mas maraming produkto ngayon ang naibebenta ng China sa ibang mga bansa, ay malinaw naman na nahaharap ngayon sa matinding kahirapan ang mamamayan nito. Isang malinaw na indikasyon kung bakit bumulusok pababa ang tax revenue ng China o ang buwis na nasisingil nila sa mamamayan nila na naranasan rin nila noong 2019 nang nasa ikatlong taon pa lang ng administrasyong Trump noong unang termino nito. Kaya naman malinaw na mas lalaki ang budget deficit ng China sa taong ito na mangangahulugang kakailanganin nilang mangutang ng mas malaking pera para maabot ang kanilang target na 5% GDP growth sa taong ito. Ganito kalinaw kung gaano naapektuhan ng China ng trade war ni Donald Trump laban sa kanila at kung magpapatuloy ang problemang ito ng China ay mangangahulugang mas mababa rin ang aasahang halaga ng Iran na makukuha sa kanila dahil sila mismo ay tinatarget ng kasalukuyang Pangulo, kabilang na ang mga barkong affiliated sa Houthi rebel na sa pamamagitan ng mga sanctions ni Trump laban sa kumpanya ng China ay malaki ang magiging epekto nito laban sa Houthi at Iran na nais patahimikin ni Trump sa pag-atake sa mga barko sa Red Sea at pigilan ng Iran sa paglikha ng nuclear weapons habang pinahihina naman ito ang ekonomiya ng China na maaaring mag-alis ng malawak nitong impluensya sa iba't ibang panig ng mundo kung saan sa pamamagitan nito ay maaaring mapagtanto ng Russia kalaunan na wala na ring pakinabang sa kanila ang mga Tsino. Isa lamang ito sa pamamaraan ni Donald Trump na tuluyang mapangibabawan ng China nang hindi gumagamit ng dahas hanggat maaari sa pamamagitan ng malawak nitong kaalaman sa pagpapatakbo ng ekonomiya. Kaya't bagamat hindi kapansin-pansin sa mata ng tao na ang China ang natatalo sa labanang ito, ay malinaw sa mga datos na epektibo ang trade war ni Trump laban sa China at sa pamamagitan ng kahirapang nararanasan ngayon ng mamamayan ng China ay maaaring dumami pa ang mga nagpoprotesta sa bansa nila na maaaring humantong sa mas malawakang protesta na nangyari noon sa China na natigil lamang dahil sa marahas na pamamaraan ng gobyerno nila at noong mga panahong ito, ang US at China ay may maayos pang ugnayan laban sa impluwensya ng Soviet Union kaya't hindi nakialam ang US noong mga panahong ito. Subalit kung mauulit ang pag-aalsa ng mamamayan ng China sa panahong ito, ay malinaw na malaking suporta na ang makukuha nila sa mga Amerikano na maaaring humantong sa pagpapabagsak ng komunistang partido.